Mga kaisulan, 15 minutes ang affirmative stand, dayon 15 minutes for ang cross examination, dayon sunod second round no? 10 minutes okay na bro, katag dayon 10 minutes po ang 10 minutes sila. Okay, ato na ang sugdan mga kaigsunan kay andam naman si Bro Hilir ang affirmatibo. Atong ihatag ni andam na ako na ako sa oras ni kay dili kay makontrol og mag-moderator kay mag-timekeeper ba? 15 minutes. bro, Tagalog ka po bro. Okay, mag-Tagalog. Umpisahan o simulan na natin mga kapatid ang ating talakayan. Ato ihatag na lang bro, ay na lang Tagalog bro. Okay po, mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Pala. Okay, una sa lahat, ako po ay nagagalak na nagiging ikalawang pagkakataon ko na po itong makabalik dito po sa inyong siyudad. At nagustuhan ko po dito dahil halos kayo lahat ay bukas ang isipan. Meron kayong ganitong programa at sana nawa magpapatuloy pa ito sa mahabang panahon. So gagawin ko po ang lahat na magsalita ng lingua franca na tinatawag nating Pilipino upang ang mga taga-Luzon ay magkaroon ng pagkakataon na makakuha sila ng magandang pagkaunawa sa ating usapan sa hapong ito. So, ang topic ko po ngayon, patutunayan ko na ang Inquisition ng Iglesia Katolika ay sa kadiliman at nakapatay ng mga Kristiyano. Yan po ang scope ng ating paksa. So, ibig sabihin, diyan tayo iikot mga mahal ko pong panauhin at mga audience at mga katunggali. Sa hapong ito, marami akong gagamitin mga referensya at mga historians at mga iba't ibang mga writers mula pa sa panahon na malapit sa Inquisition. Okay. Una, Biblia muna kasi patutunayan din mula sa Biblia. So, ang pagpapatunay ko po ay base po sa mga sinabi sa Biblia at ito ba'y natupad sa sinabi ng mga tao sa Biblia kasi ang Bible kasi pag sinabi hindi yan matutupad agad yan sa Bible, posible mangyayari po yan sa hinaharap or mayroon siyang tinatawag na conditional fulfillment. Pwede kahit kanino siya magiging ma-fulfill siya or kung baka na matupad kasi conditional. Or natupad ba ito sa Iglesia Katolika? Una, galing ito sa Biblia ng Sambayan Pilipino Tagalog. So para mabilis tayo, sinulat ko na lang. Dito tayo sa Hebrews 11 verse 36 to 38. Nakita ni Paul ang mangyayari sa hinaharap ayon sa Hebrews. Dumanas ang ilan ng panunuya at mga hampas. Ikinadina, ibinalanggo naman ng iba. May binato, may nilagari. Bigabas sa Bisaya. Sinaksak at nagtago sa suot ng balaybo ng tupa at kambing. Mahihirap sila sa lahat ng bagay. Inusik sila at pinagmalupitan. Mas pababa hamak ang mundo para sa kanila. Palaboy-laboy sila sa ilang wilderness. Doon o naglagalak sila kahit saan. So nagtatakbuhan sila palayo sa mga tao dahil pinapatay sila. At sa kabundukan ng mga yungib at kuwiba sa lupa. Ito po ay natupad sa panahon ng mga Waldenses. Pagbubunyag 20 verse 4, ito ay Revelation sa Tagalog din ito rin. At nakita ko ang trono. Ano po, ito ay vision na nangyayari pa sa hinaharap. Sa panahon ni John, hindi pa agad-agad ito natupad, kundi natupad pa ito sa future. Ibig sabihin,
conditional prophecy na mangyayari ito sa future, hindi pa sa panahon ni Juan, pinakita ng Diyos kay Juan na ito ang mangyayari sa kanyang bayan. At nakita pang trono, upo sila ng ngayon mga pinugutan ng ulo. Dahil sa pagpapatunay ni Jesus at salita ng Diyos, ano yung kinamatay nila? Bakit sila pinugutan ng ulo? Dahil pinantayan nila ang salita ng Diyos at sumunod sila kay Kristo. Kristiyano. Dito pa lang, pinakita ng kahulugan na Kristiyano din ay pinapatay sila. Okay. Pagkupo niya, Justice, huwag matakot sa pipinto mong pagdurusa. Kaya ibubulit na ng Diablo ang iilan sa inyo sa bilangguan. Future din mangyayari yan. Sino ibubulit? Yung mga tagasunod ni Kristo, ibubulit ng Diablo, mga kapatid. The church can handle the truth. Libro ninyo ito. May pirma po ito ng mga kardinal. Meron siya, meron din ako. Catholic book, sabi dito, page 13. The greatest persecution came from the inside the church. Hindi sa labas, galing sa Iglesia Katolika ang persecution. Not from the enemy of the church, kasi kalaban ng Protestante at ang Iglesia Katolika. So kalaban nila ay hindi pala nagmula sa kanilang persecution, kundi inamin ng pare ng Santo Papa, nagmula pala ang pag-persecute sa loob lang ng simbahan Katolika. Kalawa, page 133. The ungospel-like behavior by Catholics towards Christians of other churches. So, dito pa lang inamin na ang Inquisition talaga ay hindi pang gospel. Hindi po yan ugali ng Kristo. Yan po ay ungospel. Ibig sabihin, hindi maka-Diyos, hindi maka-Kristiyano. Okay, page 95. Spanish Inquisition, notorious. Ano ibig sabihin ng notorious? Di ba yun ang mga titulo ng mga kriminal? So, mismo ang libro ninyo umamin, mga kapatid. Okay. Kita lang cellphone wala. Mateo 10:22. Kamuhian kayo ng lahat ng tao nang dahil sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ay siyang maligtas. Lahat ng tao, hindi na to sa Hudyo. Diba, paborito niya, 1:8:44, diba, Hudyo ang inyong pinaparatangan na sila ay mamamatay tao. Tingnan natin itong Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Basahin natin sa Roma. Introduction. Anong sabi doon? Hindi lang pala Hudyo ang may karapatang pumatay, ay may kapangyarang pumatay, hindi. May kinalaman din pala ang simbahan, di ba? Sa katunayan na pag-ibayo ni Luther ang reformasyon. Dahil sa pagbibigay niya ng paliwanag sa sulat na ito, hindi siya nagkamali. Nang makita niya rito ang paggatol sa nakatayo na iglesia na kung minsan makamundo at madalas na nagpapaliwala sa pananampalatayang dahil sa mga kaugalian wala namang kinalaman sa pananampalatayang pagliligtas. Ang Inquisition di nakapagligtas ng tao yan, daming namatay. Ang daming sinalvage dahil sa religion, mga kapatid. Ano sabi dito? Tulad ng sambayanan ng Israel, noon ang sambayanan ng Kristiyano sa gitnang panahon. So kung pumapatay ang mga Hudyo, hindi naman Adventist yung mga Hudyo kasi hindi naniniwala kay Kristo yan. Ang sabi dito sa Katolikon na Biblia na pirmado ng CBCP, Catholic Bishops of the Conference of Philippines, na kagaya rin pala ng ugali ng mga Kristiyano sa gitnang panahon ang ugali ng Israel. It means, hinaya. Kung pumapatay ang mga Hudyo dahil sa religion, pumapatay din ang mga Katoliko sa panahong gitna. Medieval times kasi ang Inquisition is nakuan pa yan hanggang 1834. Tinigil ang Inquisition dahil natalo sila sa puwersa ni Napoleon Bonaparte noong 1808. Kasi si Napoleon Bonaparte, additional information,
dating Katoliko, ayaw na niya magkatoliko dahil nasaksiyan niya ang pagpatay ng dahil sa reliyon.